Palaging pinag-iinitan si Alexa ng amo niyang CEO. Upang makaganti at maipakita sa iba na may puso pa rin ang binansagang heartless CEO, ay naisipan niya itong akitin. Lingid sa kanyang kaalaman na nilalaro lang din pala siya nito. Sino nga ba ang matatalo at magwawagi sa laro ng puso na kanilang sinimulan? Miss Ramirez, where the hell are you? Do you even know what time is it? Kaagad na nailayo ni Alexa ang cellphone sa kanyang tenga nang marinig ang malakas na boses ng kanyang amo mula sa kabilang linya. Mariin pa siyang napapikit bago kinakabahang sumagot. Sir, sorry po, na-traffic lang. Alam mo nang palaging traffic kapag mga ganitong oras, kaya dapat sana inaagahan mo ang pasok nang hindi ka nalilate. Sorry sir. Muli, hindi niya na naituloy ang sasabihin nang putulin nito ang linya. Naiinis na nagpapadyak na lang siya. Hindi naman kasi sana siya malilate kung maaga lang siyang pinauwi ng magaling niyang amo. Ang kaso, gustong-gusto yata ng boss niya na nahihirapan siya. Pinag-overtime lang naman kasi siya na nagdaang gabi. Hindi siya pinauwi hanggat hindi niya natatapos ang mga dokumentong pinapa-edit nito. Nang makauwi siya sa bahay, ay hindi na rin niya nagawa pang kumain dahil pagod at antok na siya, kaya kaagad din siyang nakatulog. Ang kaso lang, dahil siguro sa sobrang pagod kaya tinanghali na siya ng gising, nakalimutan din niyang maglagay ng alarm. Pagkahinto pa lang ng jeep sa tapat ng malaking gusali, ay nagmamadali nang bumaba si Alexa. Malalaki ang hakbang na tinungo niya ang kumpanya kung saan siya nagtatrabaho bilang executive assistant ng isang suplado, walang puso pero gwapong CEO na si Ethan Villanueva. Nasabi niyang walang puso dahil napakalupit nito sa kanya. Wala na yata siyang nagawang maganda sa paningin nito. Palagi itong galit at nakasinghal sa kanya. Kung hindi nga lang niya kailangan ng trabaho ay matagal na siyang nag-resign. Natatandaan pa niya, unang araw niya pa lang sa trabaho ay natikman na kaagad niya ang pagiging malupit nito. Unang araw niya tuloy ay umiyak siya. Hindi dahil sa bigat ng trabaho, kundi dahil sa amo niyang walang puso. Alexa, you're late. Kaya naman pala high blood na naman si Sir Ethan eh. Sambit na nakasabay niyang empleyado din sa kumpanyang iyon. Sus, kailan ba yun hindi high blood? Parang araw-araw naman galit yun eh. Kaya nga hanga ako sa'yo Alexa at natatagalan mong lalaking yon. Segunda naman ang isa pa. Dahil late na kaya wala na siyang panahon pa para makipagtsikahan sa mga ito. Kaya tipid nilang siyang ngumiti. Nang makarating sa tapat ng pinto ng opisina ng CEO, ay huminga muna siya ng malalim bago kumatok at dahan-dahang pumasok. Great, you're here now, Miss Ramirez. Akala ko gusto mo na maghanap ng bagong trabaho. Galit ang boses pero walang emosyon ang mukha na saad ni Ethan nang makita siya. Tila ba kanina pa talaga nitong hinihintay ang pagdating niya para lang masigawan siya. Sorry sir, hindi na po mauulit. Mariin niyang naitikom ang mga kamay kasabay ng pagyuko. Hindi niya kayang salubungin ang mga galit nitong mata na ngayon ay nakatingin sa kanya. Hindi niya malaman kung para saan ang galit na ipinapakita nito sa kanya. Wala naman siyang naaalala na nagawang atraso dito. Kahit hindi siya late at kahit maayos naman ang trabaho niya ay galit pa rin ito. Never niyang narinig na pinuri siya nito. Kaya minsan nagkukulong na lang siya sa banyo para doon umiyak dahil sa sama ng loob. Talagang hindi na mauulit dahil tanggal ka na sa sunod. Sukat sa sinabi nito ay napaangat siya ng muka kaya hindi sinasadyang nasalubong niya ang mga mata nitong malamig na nakatingin sa kanya. Lihim siya nagitgit sa galit. Kung hindi naman kasi siya pinag-overtime nito ay hindi naman siya tatanghaliin ng gising. At oo, ito ang sinisisi niya kung bakit siya na late. Pero hindi niya yun pwedeng sabihin dahil baka magbuga na ito ng apoy. Asa na mga pinapa-edit ko sa'yo kagabi? Make sure na natapos mo lahat ng yon. Kaagad siyang kumilos para kunin sa kanyang table ang mga tinrabaho niya na nagdaang gabi. Nasa loob din kasi ng opisina nito ang working place niya,
At kahit magkalayo ang table nila at may harang naman, ay hindi pa rin niya maiwasang mailang kapag oras na ng trabaho. Pakiramdam kasi niya ay pinanonood nito lahat ng kanyang galaw. Gustuhin man niyang hilingin na ilipat na lang sa labas ng opisina nito ang kanyang table, ay hindi niya kaya. Wala siyang boses pagdating sa masungit na amo. "Here, sir." Marahan niyang ipinatong sa table nito ang folder at muling bumalik sa kaninang pwesto. May kalayuan sa table nito. Nakatayo lang siya doon, pinaglalaruan ng mga daliri upang kahit papaano ay mabawasan ang nararamdamang kaba, habang si Ethan ay isa-isa na binubuklat ang papeles. Mariin niyang naitikom ang bibig nang makita ang pagsasalubong nito ng kilay. "Ito na yun? Ito nang pinagmamalaki mong inedit kagabi?" Tanong nito, matalim na naman ang tingin sa kanya. Yes po. May mali po ba, sir?" Nagtatakang tanong ni Alexa. Pero nakakasigurado siyang walang mali doon. Bago siya umuwi kagabi, ay sinigurado niyang walang maipipintas doon ng binata. "Yes! Ang daming mali! Bullshit!" Malakas siyang napasinghap nang ihagis nito ang folder sa harapan niya. Dahilan para manabog ang mga papeles na laman noon. Ang ibang papel ay tumama pa sa kanyang muka na mariin niyang ikinapikit. "Ayusin mo yan. Gusto ko ngayong araw, matatapos mo yan na walang palpak. Huwag kang tatayo sa table mo nang hindi natatapos yan." Yes, sir. I'm sorry." Kahit hindi niya alam kung anong mali, ay humingi na lang din siya ng tawad. Pigil ang luhang pinulot niya isa-isa ang mga papel. "Now, get out of my sight!" Sigaw nito, kaya mas lalo niyang binilisan ang ginagawa. Nang matapos ay nagmamadali na rin siyang nagtungo sa sariling table. Sa CR dumiretso si Alexa matapos ang nangyari sa opisina. Minamasdan niya ang sarili sa harap ng salamin na patuloy na umiiyak. Kahit pigilan niya ay hindi na niya kaya pang kontrolin ang mga luha. Nasasaktan siya. Pakiramdam niya ay napakawalang kwenta niyang tao tuwing pagagalitan at sisigawan siya ng binata. "Tahan na, Alexa. Hindi ka dapat umiyak at pumapayag na itrato ng gano'n ng walang pusong lalaking yun. Hindi ka pinalaki ng magulang mo para lang maging mahina. Matuto kang lumaban. Para saan pa tinawag kang matapang ng mga kapatid mo?" Aniya sa sarili. Mariin niyang pinunasan ang muka at pagkatapos ay huminga ng malalim. Muli siyang tumingin sa salamin, pero ngayon ay may tapang na sa kaniyang mga mata. Nakapagpasya na siya ngayong araw na hindi na siya papayag na basta nalang sigaw-sigawan ng amo niya. Mangangatwiran na siya kung maaari. Tama, yun ang dapat niyang gawin at hindi ang umiyak. Before lunch ay natapos na din ni Alexa ang ini-edit. Masigla siyang tumayo at tinungo ang table ng CEO. Nag-aalinlangan pa siyang lapitan ito dahil mukhang bad mood na naman ito. Seryosong seryoso ang muka at salubong ang kilay habang nakaharap sa laptop. Gusto niyang mainis dahil kahit anong gawin nito ay napakagwapo pa rin ito. Makinis ang muka, makapal ang kilay na palaging magkasalubong. Perpekto ang tangos ng ilong at mapula ang mga labi na tila ba hindi nasasayaran ng sigarilyo. Wala talagang maipipinta sa lalaking ito. Sa ugali lang talaga nagkaroon ng problema. Pero hindi niya rin maintindihan minsan ang sarili. Nakakaramdam pa rin siya na may mabuti pa rin itong puso. Nababalutan lang siguro iyon ng galit na hindi niya malaman kung anong pinagmulan. Basta isa lang ang sigurado siya, may itinatago pa rin itong kabaitan. Naniniwala kasi siya na wala naman talagang tao na sobrang sama. "What?" Muntikan nang mapatalon sa pagkagulat si Alexa nang magsalita si Ethan. Nakakunot ang noo nito na nakatingin sa kanya. Para naman hindi mapahiya ay matamis niya itong ginitian bago nilapitan. "Heto na po ang pinapa-edit ninyo, sir." Aniya sa mababang tono. Kinuha naman ito ang folder at binuklat iyon. Nakahinga siya ng maluwag nang makitang umaliwalas ang mukha nito. "Okay na po ba yan, sir? Or may dapat po akong ayusin?" "This is good. You may go now." Tugon nito na hindi man lang siya pinag-aksayahan ng oras para tingnan. Pero ayos lang yun sa kanya, as long as hindi ito nagagalit. Kaagad na rin siyang lumabas at sa cafeteria nagtungo para mag-lunch. Marami ng tao doon, kabilang na ang 3 niyang kaibigan.
Bakla! Akala ko hindi ka na naman sasabay sa amin. Sinalubong kaagad siya ng malakas na boses ni Eliza. Isa sa mga kaibigan niya na sa kumpanyang iyon din nagtatrabaho. Oo nga, high blood ang poging CEO. Akala namin hindi ka na makakalabas ng buhay sa kanyang opisina eh. Dagdag ni Bianca na dinugtungan pa ng tawa. Munti ka na kamo, pero basic na lang yon. 2 buwan na ako nagtatrabaho sa kanya, kaya basic na lang yung ugali niya sa akin. Aniya matapos umupo. Inilabas niya ang baong pagkain. Kahit naman malaki ang sinasahod niya bilang sekretary, ay nagtitipid pa rin siya. Lalo na sa ugali ng kanyang amo, nasisigurado talaga niyang hindi siya aabuti ng taon sa kanyang trabaho. Kaya ngayon pa lang ay nagtitipid at nag-iipon na siya. Kaya bilib kami sa iyo eh. Alam mo bang ikaw pa lang ang tumatagal sa trabahong yan? Yung iba, 1 linggo pa lang nagre-resign na at mugto pa ang mata. Hay nako, ewan ko ba dyan sa CEO natin eh. Masyadong suplado. Sayang talagang kapugian. Wikang muli ni Eliza. Hindi naman iyon lingid sa kaalaman ni Alexa. Bago siya mag-apply bilang sekretary, ay ilang beses niyang narinig ang tungkol sa ugali ng binatang CEO at pati na rin sa mga datihan nitong sekretary. Kaya bago pumasok ay inihandaan niya na ang sarili. Yun nga lang, kahit nakahanda na siya, ay hindi pa rin niya napigilang umiyak sa unang araw ng kanyang trabaho nang sigawan siya ng binata. Pero syempre, walang nakakaalam sa kanyang pag-iyak. Baka naman kasi bakla. Pabulong na sabi ni Bianca. Kaagad naman nila itong sinaway. May makarinig sa iyo. Suway dito ni Andre na siyang katabi niya. Sus, you know what Alexa? Bakit hindi mo na lang siya akitin? Maganda ka naman. Mag-ayos ka lang. Baguhin mo pananamit mo at medyo kapalan mo ang lipstick mo. Mali mo, maakit mo siya. Yun ay kung hindi nga siya bakla. Saad pa rin ni Bianca. Pinandilatan niya naman ito ng mata. Nababaliw ka na babae. Aniya bago nagsimulang kumain. Pakiramdam niya ay sumakit lang lalo ang ulo niya sa sinabi ng kaibigan. Kaya nga, tigilan mo na si Alexa, Bianca. Bakit hindi na lang ikaw ang mang-akit? Total ikaw naman na nakaisip. Segunda ni Andre. Sus, palibhasa, nagpapalakas ka lang kay Alexa eh. Pangaasar dito ng babae na ikinatahimik nito. Hindi na lang niya pinansin pa ang mga ito at nagpatuloy na lang sa pagkain. Pero ang isip niya ay muling natuon sa binatang CEO. Hanggang ngayon ay palaisipan pa rin sa kanya kung bakit napakalupit nito. Kanina pa pauli-uli si Alexa habang hawak ang cellphone. Hindi siya mapakali. Kanina niya pa kasi tinatawagan si Ethan pero ring lang ng ring ang cellphone nito. Ni hindi man lang sinasagot. May biglang urgent meeting ito sa isang special na tao kaya need niya itong masabihan. Pero ang damuho, hindi man lang sumasagot sa mga tawag niya. Sir, please, pick up the phone. Aniya at muling denial ang number nito. Pero nanatili lang iyong nagre-ring. Tinext niya na rin ito at maging sa email ay nagpadala na rin siya ng mensahe. Pero wala pa ring tugon. Tuloy ay hindi na niya maiwasang mag-alala. Kadalasan kasi ay ito pa ang nauunang pumasok. Never itong na-late sa trabaho. Kahit CEO na ito ay super hands-on pa rin ito sa trabaho at galit sa mga palaging nalilate. At ngayon nga ay mag-aalas 10 na. Super late na. Pero ni anino nito ay hindi pa rin niya nakikita. Plus hindi pa sumasagot sa mga tawag niya. Kung ano-ano na tuloy tumatakbo sa isipan niya. Shit talaga. Mahina siyang napamura. Pagkuway na pagpasyahan nang pumunta ito sa tinitirhan nitong kondo. Nakarating na siya doon isang beses nang personal niyang dalhin dito ang importanteng papeles. Kaya alam na niya kung saan ito pupuntahan. Magkakasunod na pinindot ni Alexa ang doorbell ng condo unit ni Ethan nang makarating siya doon. Wala na siyang pakialam kung magalit man ito. Dahil kung meron mang dapat na magalit, ay siya dapat yon. Bakit ba kasi hindi man lang ito nagsasabi sa kanya na hindi ito papasok, hindi pa nasagot sa mga calls niya. Hindi porket ito ang kanyang amo, ay hayaan lang nitong mag-isip siya kung nasaan ito. Naiinis siya dahil pakiramdam niya ay talagang inuubos nito ang kanyang pasensya. Pero hindi pa rin maaalis sa kanyang mag-alala, kaya mas lalo lang siyang naiinis. Dapat ay masaya siya na hindi niya ito makikita at makakasama sa araw na yon.
Dahil isa lang ang ibig sabihin nun, mapapanatag ang araw niya. Pero hindi nga niya magawang magsaya dahil kahit napakalupit nito sa kanya, ay tao pa rin naman ito na pupwedeng mapahamak. Umayos siya ng tayo nang sa wakas ay bumukas ang pinto. Ang inaasahan niyang bubungad sa kanya ay galit na binata. Kaya ganun na lang ang pagtataka niya nang mabistahan ang hitsura nito. Hindi ito makatayo ng ayos. Nakabalot ng kumot ang buong katawan at maputla ang muka. "What do you need?" Maging ang boses nito ay mahina na parang nangihina. Hindi tuloy kaagad siya nakasagot. Hindi niya magawang ialis ang tingin dito. Napansin yata iyon ng binata kaya medyo umayos ito ng tayo at pinagtaasan siya ng kilay. "Kung may kailangan ka, sabihin mo na. Don't waste my time, Miss Ramirez." "Are you okay, sir?" Sa wakas ay nagawa niya nang maibuka ang bibig, pero ibang salita nga lang ang lumabas. Gusto niyang takpan ang bibig nang ma-realize ang sinabi. Hindi naman kasi dapat iyon ang sasabihin niya, kaya tuloy nagulat siya. At maging ito ay tila nagulat din, dahil saglit din itong natigilan. I mean sir, kanina ko pa kasi kayo tinatawagan." "Cancel all my meeting. Can't you see? Masamang pakiramdam ko." Pinigilan niyang mapairap. Ang hudyo, may sakit na nga, nagagawa pang magsungit. "May sasabihin ka pa? Kung wala na, you may leave. Kailangan ko magpahinga." Sir." Nabitin na naman ang sasabihin niya nang walang pasabing pagsarahan siya nito ng pinto. "Bastos!" Sigaw ng isip niya at nanggigigil na napasuntok na lang sa ere. Pero kahit nagsusumigaw na sa inis ang dibdib niya, ay hindi pa rin niya magawang ihakbang ang paa paalis sa kondo nito. Ngayong nalaman niyang may sakit ito, ay mas lalo lang yata siya nag-alala dito. Kaya sa halip na umalis, ay namalayan niya na lang ang sarili na muling pinipindot ang doorbell. Alam niyang mag-isa lang sa kondo si Ethan, kaya sigurado siyang walang mag-aalaga dito. Nag-aalala siyang baka lalong lumala ang sakit nito. Nang muling bumukas ang pinto, ay salubong na ang kilay ng binata. "What now?" Kahit nangihina ay halata ang pagiging iritado nito sa kanya. Pero sa halip na pansinin ay walang pasabing humakbang siya papasok sa loob ng unit nito. Hindi naman siya nito magawang pigilin dahil sa panghihina. "What are you doing, Miss Ramirez?" "Bumalik ka na sa pagkakahiga, sir. Kailangan niyo po magpahinga. Baka mawala na kayo ng malay. Sobrang putla niyo po." Seryoso niya itong tiningnan. "Nakainom ka na ba ng gamot?" I don't need you here." Sambit nito na sinundan ng pag-ubo. Pero hindi niya ito pinansin. Hindi naman siya nito mahihigit palabas. Sa itsura nito, mukhang mas malakas pa yata siya ngayon. Dumiretso siya sa kusina. Duda siya na nag-almusal na ito. Baka nga hindi pa rin ito nakakainom ng gamot. "Tss! Pasaway!" Aniya. Pagkuway, nagkalkal sa ref ng maaaring lutuin. Ang binata naman ay wala na ring nagawa na pumunta sa silid nito at nahiga. Dahil walang stock ang binata, kaya simpleng lugaw na lang ang naisipang lutuin ni Alexa. Naghanap na rin siya ng gamot at pagkatapos ay nagtungo sa silid ni Ethan. Mahimbing itong natutulog habang balot na balot ng kumot. Ini-off niya muna ang aircon bago ito nalipitan para gisingin. Halos mapaso siya nang lihim niyang salatin ang noo nito. Inaapoy na ng lagnat pero nagsusungit pa rin. Nakairap na bulong niya. Muli niya itong tinapik dahilan para magising ito. Saglit na naghinang ang mga mata nila na magmulat ito. Pero siya na rin ang naunang nag-iwas ng tingin. "Kumain ka na para makainom ka na ng gamot." Aniya. Pero nanatili lang itong nakahiga at nakatitig sa kanya. Baka sa mukha nito ang pag-aalinlangan. "Tss, mag-iinarte pa ba siya?" Aniya sa sarili. Nang hindi pa rin ito kumilos ay nagkusa na siyang alalayan ito. "Kaya ko." Uwi ka nito na bahagya pang tinapik ang kamay niya paalis sa braso nito. Nang ganap na itong makaupo ay kinuha niya ang lalagyan ng lugaw at saka iyon hinipan. "Nangihina ka sobra, sir. Hayaan mong subuan kita. Huwag nang matigas ang ulo." Pagsusungit niya dito bago itinapat sa bibig nito ang kutsara. Muli ay tinitigan lang siya nito.
Pero nang pandilatan niya ito ng mga mata, ay walang magawa na sinunod na lang nito ang utos niya. Ayan sir, masunurin ka naman pala eh. Ethan rolled his eyes. Nakita niya yon, kaya hindi makapaniwalang tiningnan niya ito. Si sir, may sakit na nga, nagagawa pang magsungit. Tss, kailan ka ba aalis? Masyado kang maingay, Miss Ramirez. Nangaasar nang inisihan niya lang ito, habang patuloy pa rin itong sinusubuan. Kapag gumaling ka na sir, aalis din po ako agad, kaya magpagaling ka na para makaganti ka na sa akin. Pangaasar niya dito. Wala naman siyang nakuhang tugon mula dito, hanggang sa matapos itong kumain at makainom ng gamot. Sunod naman niyang ginawa ay kumuha ng pamalit na isusuot nito at malamig na tubig para mapunasan ang katawan nito. Sir, pupunasan kita para umaliwalas ang pakiramdam mo. Huwag mo kong pag-iisipan ng masama ha? Idinaan niya na lang sa pagbibiro ang kabang nararamdaman. Yun kasi ang unang beses na makakakita siya ng lalaking hubad ng malapitan. Idinaan niya na lang sa pagsasalita ng kung ano-ano ang kabang nararamdaman habang pinupunasan ang hubad nitong katawan. Dalangin niya na lang na sana ay hindi nito napansin ang pangangatal ng kamay niya. Dumagdag pa kasi sa nararamdaman niya ang panonood nito sa kanya. Matapos mapunasan at mapalitan ng damit si Ethan, ay mabilis na lumabas si Alexa sa silid nito. Sa salas ay habol ang kanyang paghinga. Shit! Ano ba yun? Eksahiradang mariin siyang napapikit nang maalala ang maputi at magandang katawan ng binata. Wala sa sariling pinaypayan niya ang sarili. Feeling niya ay siya naman ang sunod na lalagnatin. Magaan na ang pakiramdam ni Ethan nang magising siya ng sumunod na araw. Wala na rin siyang lagnat, kaya ganado na uli siya para pumasok sa trabaho. Balak na sana niyang maligo, pero nang maalala niyang may kasama nga pala siya sa kondo, ay nagpa siya na muna siyang lumabas ng silid. Sa salas ay naabutan niya ay si Alexa, mahimbig na natutulog sa sofa habang nakanganga. Kahit natutulog ang dalaga, ay hindi niya maitatanggi na napakaganda pa rin ito. Hindi na nga niya namamalaya na kanina pa pala niya ito tinitingnan habang may ngiti sa mga labi. Gusto niya sana itong gisingin, ipaghanda ng almusal bilang pasasalamat kung wala lang pumipigil sa kanya. Nang gumalaw ang babae, ay nagmamadali niya itong tinalikuran at nagtungo sa kusina. Samantalang, naalimpungatan naman si Alexa nang maramdamang tila may nakatitig sa kanya. Nang magmulat siya ay wala naman siyang nakitang kakaiba kundi ang likod ni Ethan. Naglalakad ito patungo sa kusina. Kaagad na kumunot ang noo niya at nagmamadaling bumangon. Sinundan niya ang binata sa kusina. Good morning sir, kamusta na po ang pakiramdam ninyo? Nakangiting tanong niya. Inaasahan niyang susuklian nito ang kanyang ngiti. Siyempre, inalagaan niya ito kagabi, kaya umaasa siyang kahit papaano ay magiging maayos ang pakikitungo nito sa kanya. Kaya ganun na lang ang pagtataka niya nang lingunin siya nito na salubong ang kilay. I'm okay now. Pwede ka nang umalis. Unti-unting naglaho ang ngiti niya nang maramdaman kung gaano kalamig ang boses nito. Saglit lang din siya nitong tiningnan dahil muli nitong ibinalik ang atensyon sa tinitimplang kape. Ni hindi man lang siya inalok ng kape at ang nakakainis, hindi man lang nagpasalamat. Ano po? Ulit niya. Baka naman kasi nagkakamali lang siya ng dinig. Dahil anong karapatan nitong sungitan siya matapos yung mapuyat kakaalaga dito. At hindi naman sa nanunumbat siya, pero sana naman ay maisip nito ang ginawa niyang kabutihan dito. Sana naman kahit pasalamatan lang siya nito. Ilalagay ko na lang sa ATM mo yung bayad sa pag-aalaga mo sa akin kagabi. Naikuyom niya ang dalawang kamay sa sinabi nito. Huminga siya ng malalim. Agang-aga ay sinisira kaagad nito ang umaga niya. For your information sir, hindi po ako nagpapabayad sa ginawa kong pag-aalaga sa iyo. Bukal po sa puso kong ginawa ko at simpleng pasasalamat lang ho ang kailangan ko. Pero kung yun lang ay hindi mo pa kayang gawin, edi wag nyo na lang din akong bayaran. Masyado nyo na pong inaapakan ang pagkatao ko. Aniya, nangangatal pa ang boses sa sobrang inis. Hindi niya nahinintay pa ang sagot nito. Tinalikuran niya na ito bago nagmamadaling umalis sa kondo nito.
Hindi niya na nakita ang paglambot ng itsura ni Ethan at ang pagdaan ng guilt sa mga mata nito. Inaasahan na ni Alexa na bubulyawan at susungitan na naman siya ni Ethan dahil halos 5 minuto din siyang late. Kaya inihanda niya na ang sarili bago pumasok sa loob ng opisina. Kung pwede nga lang talaga na hilingin niyang sa labas na lang ng opisina nito ilagay ang kanyang table, ay ginawa niya na. Pero alam niyang hindi iyon maaari. Ang katuwiran ng binata ay gusto nitong makita lahat ng galaw niya. As if naman ay tutunganga lang siya maghapon at kailangan pa nitong bantayan. "Good morning, sir." Mahinang bati niya pagpasok sa loob. Naabutan niya si Ethan na seryosong nakaharap sa laptop. Ganito sadya ang binata, mas nauuno pang pumasok sa kanya. Inihanda niya na ang sarili sa pagbulyaw nito, kaya ganun na lang ang pagtataka niya nang saglit lang siya nitong sulyapan at tanguan. Pagkuway, muling ibinalik ang atensyon sa ginagawa. "Yun lang yun? Hindi man lang niya ako bubulyawan at pagagalitan?" Tanong niya sa sarili. Hindi niya tuloy mapigilang wag muna itong titigan bago magtungo sa kanyang table. "What's my schedule for today?" Tanong nito pagkaupo pa lang niya. Kaagad naman niyang tiningnan ang mga nakaset na meetings and schedule nito at binanggit iyon isa-isa sa binata. Marahan naman itong napapatango. Ramdam din niya ang panaka-naka nitong pagsulyap sa kanya. At hindi naman siya manhid para hindi mahalata na may nagbago sa klase ng pagtingin nito. Kung noon ay palaging salubong ang kilay at matalim ang tingin nito sa kanya, ngayon ay hindi na. Tila ba may nagbago? Kanina pa rin itong hindi nagsusungit at nagtataas ng boses sa kanya. Sa nangyayari ay parang gusto niya tuloy magpakain sa kanilang barangay. Ganado rin siya nagtrabaho ng araw na yon. Heist, ganito pala kagaan sa pakiramdam kapag walang tao nagsusungit sa'yo. Aniya sa sarili na bahagya pang napapangiti. Si Ethan na nakaupo di kalayuan ay hindi naman maiwasang magtaka habang nakatingin sa dalagang bigla na lang ngingiti. Naaliw siyang makita ang maaliwalas nitong muka, mas lalo itong gumaganda. Nang tumayo na si Alexa, senyales na tapos na sa ginagawa, ay kaagad niyang ibinalik ang atensyon sa harap ng laptop at nagkunwaring busy. Samantalang, masaya namang nilapitan ni Alexa ang lalaki, hawak ang folder. "Sir, tapos na po. Ay!" Malakas siyang napahiyaw ng matalakid, dahilan para matumba siya at manlagas ang mga papel na laman ng folder sa sahig. Nag-aalala namang tumayo ang binata at nilapitan siya. "Hey, you okay?" Nahihiya namang tumango si Alexa bago isa-isang pinulot ang papel. Hindi niya magawang mag-angat ng muka dahil alam niyang nakatingin sa kanyang binata. Baka pagalitan na naman siya. Sorry sir, madulas po kasi ang sahig." Aniya matapos makuha lahat ng papel at tumayo sa harap niya. Nagtaka siya nang walang makuhang sagot sa binata, kaya napilitan na rin siyang tingnan ito at ganun na lang ang gulat niya nang makitang bahagyang nakabuka ang labi nito habang nakatingin sa kanyang dibdib. Nang tingnan niya ang kanyang dibdib, ay mabilis niya iyong natakpan nang makitang nakalitaw na pala ang cleavage niya. At nang muli niyang tingnan ang binata, ay bahagya nang namumula ang mukha nito. Sa iba na rin ito nakatingin, pero hindi nakaligtas sa kanya ang ilang beses nitong paglunok. You can have your lunch na. Tanghali na rin naman. Akin na yan." Wala na siyang nagawa nang basta na lang nito kunin ang hawak niyang folder at muling bumalik sa table nito. Naiwan siyang hindi makagalaw at malakas ang kabog ng dibdib. Nang makahuma ay mabilis din siyang bumalik sa table at kinuha ang bag para magtungo sa cafeteria. Naiwan si Ethan na mariing hinihilot ang sentido at tila ay hirap na hirap sa paghinga. Of course, lalaki pa rin siya at hindi siya manhid para hindi mabuhayan sa nakita kanina. "Shit Alexa, anong ginagawa mo sa akin?" Bago pa tuluyang mawala sa sarili, ay mabilis niya nang tinungo ang CR at doon inilabas ang init na nararamdaman. Hindi niya alam kung kailan nagsimula. Basta isang araw ay nagising na lamang siya na palagi nang pumapasok sa imahe niya ang muka at hubog ng katawan ng dalaga. At kahit ilang beses niyang pigilan ang sarili, ay hindi niya mapigilan ang sariling huwag itong basda ng palihim at isipin.
Nagpatuloy ang magandang pakikitungo ni Ethan kay Alexa. Bagamat istrikto pa rin pagdating sa trabaho ang binata, ay napapansin naman niyang hindi na ito katulad ng dati na palaging galit at nakabulyaw. Napupuri na rin ito ang mga natatapos niyang trabaho. At madalas na rin niyang napapansin ang mga pagsulyap nito sa kanya. Siyempre ramdam niya yon, pero sa halip na mailang ay mas lalo lang siyang ginanahan magtrabaho. Tama siya at mali ang mga kaibigan. Alam niyang hindi talaga bato ang puso ng binata. At iyon ang patutunayan niya sa mga ito. Miss Ramirez? Natigil sa ginagawa si Alexa nang tawagin siya ng binata. Nakangiting nilingon niya ito. Yes po, sir? Saglit itong natigilan. Matagal lang na nakatingin sa kanya at tila ay nagdadalawang isip pa kung itutuloy ba ang sasabihin. Nangawit na tuloy siya sa pagkakangiti. Ano ba kasing trip ng amo niya? May sasabihin po ba kayo? Untad niya sa natulala na yatang lalaki. Yes, tumikhim pa ito bago itinuloy ang sasabihin. Do you have plans after work? Siya naman yun ang natigilan. Gusto pa niyang ulitin ang tanong nito. Baka lang kasi nagkamali siya ng dinig. Sir? Ano kasi, wala naman akong gagawin mamaya after work. Kaya naisip kong ayain sana kita. Dinner lang, since ilang gabi din tayo nag-overtime. Wika nito, kakamot-kamot pa sa gilid ng kilay. Tila nahihiya. Hindi niya tuloy maiwasang mapangiti. Wala rin naman po akong lakad, sir. Sige po, pwede naman tayo mag-dinner. Tuluyan na itong napangiti sa sinabi niya. So, sunduin kita sa inyo? Sige po. At muli ay bumalik na siya sa kanyang ginagawa na may ngiti sa labi at lihim na kinikilig. Bandang 8:00 nang sunduin siya ni Ethan sa tinutuluyan niyang apartment. Muntikan pang tumulo ang laway niya nang makita kung gaano ito kagwapo. Ang gwapo niyo po, sir. Hindi na niya napigilang sambitin matapos ikabit ang seatbelt sa katawan. Maganda ka rin, Alexa. And please, wag mo na akong tawaging sir. Wala naman tayo sa trabaho. You can call me Ethan. Oh, okay, Ethan. Sa mamahaling restaurant siya dinala ng binata. Gustuhin man niyang tanggihan ito dahil sa mahal ng bilihin doon, ay wala na rin siyang nagawa. Ayaw niya namang sirain ang maganda nitong mood. Nang gabing yon, mas nakilala niya pa ang totoong ugali ng binata at napatunayang hindi naman talaga ganoon kabato ang puso nito. Siguro ay natatakpan lang talaga ng kung anong galit at takot ang puso nito, kaya palagi itong masungit. At kung ano man ang dahilan, sana ay malaman niya para matulungan niya itong makalimot. Pagkatapos nilang kumain sa resto, ay inaya pa siya ng binata na mamasyal muna na hindi naman niya tinanggihan. Nag-e-enjoy pa siyang kasama ito. Total, nandito na rin naman tayo, Alexa. Kukunin ko ng pagkakataon na mag-sorry sa mga maling pagtrato ko sa iyo this past few months. Maling-mali na ikaw ang pinagbalingan ko ng galit ko. Kasalukuyan sila naglalakad-lakad sa tabing dagat nang muli itong magsalita. Nang lingunin niya ito, ay malamlam ang mga mata nitong kanina pa pala nakatingin sa kanya. Ayos lang yun, Ethan. Sorry din kung nasasagot kita. Kahit dapat ay hindi dahil amo kita. Mahina pa siyang natawa nang maalala ang mga araw kung paano niya ito sagot-sagutin dahil sa inis. It's okay. I deserve that. Nang makahanap ng magandang pwesto, ay nagpa siya na muna silang maupo at sabay na tumingin sa dagat. Anyway, do you mind if I ask you? Ano yun, Ethan? May boyfriend ka na ba? Hindi ka agad siya nakasagot dahil sa gulat. Sa dami naman kasi ng itatanong nito, yun pa talagang bagay na yon. Siyempre wala, trabaho muna. Ikaw ba, may girlfriend ka? Pansin niyang bigla itong natahimik at bahagyang dumilim ang muka. May mali ba siyang nasabi? Nang hindi pa rin ito umiimik, ay kaagad niya nang iniba ang usapan. Gabi na rin, Ethan. Uwi na tayo? I don't have. Ha? Naguguluhang tiningnan niya ito. Maliit naman itong ngumiti. Sabi ko, wala akong girlfriend. Pagkuway, tumayo na rin ito. Ihahatid na kita. May trabaho pa tayo bukas. Sa biyahe ay kapansin-pansin ang pananahimik ng binata.
Hindi na rin tuloy matahimik si Alexa, kakaisip kung may mali ba siyang nasabi. Hanggang sa maihatid siya nito at magpaalam ito ay palaisipan pa rin sa kanya ang dahilan ng pagkawala nito sa mood. Nang sumunod na araw ay kinailangan nilang magpunta sa Baguio para sa isang business trip. Doon ay may importante silang kliyente na kailangan i-meet ni Ethan. At dahil siyang sekretary, kaya hindi siya pwedeng mawala sa tabi nito. Anong balita, sir? Hindi maiwasang kabahan ni Alexa nang lapitan siya na binata na nakabusangot ang muka. Isang kwarto na lang daw ang bakante. Punuan na. Kasalukuyan silang nasa hotel para kumuha ng silid na titigilan para sa 3 araw nilang pamamalagi doon. Pero sa kamalas-malasan ay punuan ng mga silid at iisa lang ang available. Hanap na lang ulit tayo ng iba pang hotel. I'm sure marami pang matitigilan dito. Dagdag ni Ethan na makita ang pangamba sa kanyang muka. Wag na lang, sir. Pigil niya dito. Pang-5 hotel na kasi yun na napuntahan na nila. Bukod sa napapagod na siya, ay naaawa na rin siya sa binata. Ito lang kasi ang nagmamaneho dahil hindi naman siya marunong. Okay lang naman po sa akin. Kung isa lang po ang kama, kahit sa sofa na lang po ako. Natigilan ito at saglit siyang tinitigan. Nakaramdaman ng pagkailang, ay idinaan niya na lang sa maliit na pagngiti. Are you sure? Okay lang sa'yo? Paninigurado nito. Magkakasunod na tango ang ginawa niya para hindi na ito mag-alala pa. Tahimik lang na inilibot ni Alexa ang silid. May isang malaking kama, may TV at may mahabang sofa na kasya lang kung tutulugan niya. Magpahinga ka na, Alexa. You can have the bed. Ako na lang dito sa sofa. Gulat na nilingon niya si Ethan na nakaupo na pala sa sofa, nakasandalang ulo sa headrest habang nakatingin sa kanya. Hindi ka kasya dyan, sir. Ethan, Alexa, tapos na ang oras ng trabaho kaya pwede mo na uli akong tawagin sa pangalan ko. And I'm okay here. Sige na, magpahinga ka na. Pero Ethan, just sleep. Pagod na rin ako. Wala na siyang nagawa nang humiga ito sa sofa at pumikit. Tinungo niya ang kama at kahit hindi pa nagpapalit ng damit, ay kaagad na rin siyang nakatulog. Pagkahiga pa lang niya sa malambot na kama. Kinabukasan, nagising si Alexa nang maramdamang tila may nanunood sa kanya. Nang magmulat siya ay muntikan pa siyang mapasigaw nang makita ang binatang nakahalukip-kip na nakasandal sa dingding habang matamang nakatingin sa kanya. Sir? Mahina itong natawa nang makita kung paano mamilog sa gulat ang mga mata niya. Good morning, nagulat ba kita? Maaliwalas ang mukha ng binata. Nakangiti din na tila ay naaaliw sa itsura niya. Pasimple naman niyang hinagod ang magulong buhok. Hindi rin niya ito magawang tingnan na maayos dahil pakiramdam niya ay may panis na laway pa siya. Hindi naman po. Kanina pa po kayo dyan? Hindi naman. Kararating ko lang para sana gisingan ka. Kaso nakita kong mahimbing pa ang tulog mo. Kaya sino ako para gisingin ka? Mas lalo yata siyang nahiya sa narinig. Lalo na at nakita niya sa wall clock kung anong oras na. Lihim niyang pinagalitan ang sarili. Dahil paano kung magalit na naman ito? Baka iwan siya nito sa lugar na yon. Pasensya na po, sir. Sobrang napagod lang kagabi kaya... It's okay. May 30 minutes pa naman para mag-almusal at mag-prepare. Sige na, fix yourself. At pagkatapos ay mag-aalmusal na tayo. Hindi na siya nito hinintay pang makasagot. Nakapamulsang lumabas ito ng silid habang siya naman ay naiwang hiyang-hiya sa sarili. Na-late na nga siya ng gising. Tapos ay ito pa ang naghanda ng almusal nila. Unang araw pa lamang ni na Alexa at Ethan sa Baguio ay kapwa na sila naging busy sa pag-attend sa meeting ng mga ka-business partner ng binata. At maging sa trabaho nila pagkabalik sa hotel ay kanila din agad na hinarap. Kaya naman, kahit gustuhin na Alexa na mamasyal at libutin ang magagandang lugar na ipinagmamalaki ng Baguio, ay hindi na niya nagawa pa. Nahihiya naman siyang magsabi sa binata dahil trabaho naman talaga ang ipinunta nila doon. Pagsapit ng dilim ay nauna na rin siyang kumain. Busy pa ang binata sa kausap nito sa laptop. Siya man ay busy din at wala pa sana balak na mag-dinner kung hindi lang siya pinagalitan ni Ethan. Sa wakas, natapos din.
Kahit pagod ay masiglang nag-unat ng katawan si Alexa. Tapos na ang trabaho niya. Sinadya niya talagang ayusin dahil balak niya sanang mamasyal sa susunod na araw. Pinayagan din siya ng binata na wag na munang sumama sa kamiting nito. At yun nga ang kanyang ginawa kinabukasan. Pinayagan siya ng binata na mamasyal pero mahigpit itong naghabilin na palagi siyang i-update na siyang sinang-ayunan niya kaagad. Wala nang sinayang na oras si Alexa. Lahat ng magagandang lugar ay kanyang pinuntahan. Alexa, ikaw nga. Kasalukuyan siyang kumakain sa kilalang restaurant nang may lumapit sa kanyang matangkad na lalaki. Nang tingnan niya ito ay saglit na nagsalubong ang kilay niya. Pero nang makilala kung sino ang binata, ay kaagad din siyang napangiti. Angelo? Kahit puno ng pagkain ang bibig, ay excited siyang tumayo at nilapitan ang binata. Kumusta ka na? Hindi maalis-alis ang kanyang ngiti. Kababata at childhood crush niya ang binata. Ayos lang, ikaw ba? Anong ginagawa mo dito sa Baguio? Bago sagutin ay inanyayahan niya muna itong maupo. Tinawag din niya ang waiter para hatiran ito ng pagkain. Ayos lang ako. Sinama ako ng boss ko. May ka-business meeting siya dito. Ikaw ba? Dito na ako nagtatrabaho. Matagal-tagal na rin. Napangiti siya sa narinig. Kung ganun, ay marami na itong alam na lugar na maaari niyang puntahan. Ibig sabihin, pamilyar ka na sa lugar dito? Busy ka ba? Papasama sana ako eh. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa at kaagad itong tinanong. Ang Baguio kasi ang isa sa pinakagusto niyang marating. At ngayong nandito na siya, ay hindi niya talaga sasayangin ang oras para lang maikot ang buong lugar. It's my day off today. So yeah, I'm not busy kaya masasamahan kita. Magilaw na tugon ito. Bahagya pa siyang namula ng kindatan siya nito. Gwapo naman kasi talaga ang binata at mukha rin itong profesional na. Pagkatapos nga nilang mananghalian, ay kaagad na rin nilang nilisan ng lugar. May dalang kotse ang binata kaya mas lalong natuwa si Alexa. Bawat madaanan nila ay hindi niya pinapalagpas. Pinipicturan niya lahat. Maging ang binata ay pasimple niyang kinukuhanan ng litrato. Dahil nga sa sobrang pagkaaliw niya sa mga pinuntahang lugar, ay nawala na sa kanyang isip na i-update si Ethan. Tuluyan na rin nag-shutdown ang phone niya dahil maghapon niyang ginamit. Kung hindi pa bumuhos ang malakas na ulan, ay hindi niya maaalala kung anong oras na ba. Shit! Malakas siyang napamura, hindi dahil nabasa ng ulan, kundi dahil inabot na siya ng gabi. Ang usapan pa naman nila ni Ethan ay uuwi siya before 6 p.m. Kapwa sila nabasa ng ulan ni Angelo nang makapasok sa kotse nito. Here, wear this. Hindi na niya tinanggihan ang iniaalok nitong jacket na kinuha pa mula sa likod ng kotse nito. Thanks. Anong oras na pala? Mag-aalas 10 na ng gabi. Tugon nito habang sinisimulan ng pagganahin ng makina. Sa nalamang oras ay lalo lang sumidhi ang kaba sa dibdib ni Alexa. Buong biyahe tuloy siyang tahimik. Nahalata naman ng binata ang pagiging uneasy niya. Kaya kahit nag-aalala ay hindi na ito nagtanong pa. Salamat Angelo, dito na lang ako. Teka, wait! Hindi na niya hinintay pa ang sasabihin ng binata. Patakbo na niyang tinungo ang hotel. Huli na para ma-realize niyang suot pa nga pala niya ang jacket ng binata. Tahimik ang paligid at ang malakas na kabog lamang ng dibdib ni Alexa ang maririnig na ingay nang pumasok siya sa loob ng silid. Maliwanag ang paligid kaya madali niya lang na nakita si Ethan na nakaupo sa sofa. Nakatungo ito at tila ay kanina pa siya hinihintay. Saan ka galing? Madilim ang mukha nito na mag-angat ng muka. Ang boses ay kasing lamig ng gabi. Bakit ngayon ka lang? Alam mo ba kung anong oras na, Alexa? Kinakabahan man ay pinilit niyang ikinalma ang sarili. Pasensya na. Masyado ako nag-enjoy. Nawala sa isip ko. Nalowbat din ang phone ko dahil maghapon kong ginamit pang picture. Bagamat tila hindi ko binsido sa kanyang sagot, ay marahan pa rin itong tumango. Pagkuway tumayo at tumakbang palapit sa kanya. Kita niya ang pagsasalubong ng kilay nito nang mapatingin sa suot niyang jacket. Kanino yan? Sinong kasama mo? Humigpit ang pagkakahawak niya sa jacket. Hindi niya maintindihan kung bakit. Feeling niya ay nagtaksil siya sa binata. Kay Angelo, kababata ko.
Great. Habang ako dito nag-aalala kakahanap sa'yo, nandun ka sa lalaki mo at nag-e-enjoy. Mariin siyang umiling. Hindi niya nagugustuhan ang panguhusgang nakikita sa mga mata nitong nakatuon sa kanya. Hindi ko siya lalaki, Ethan. Trabaho ang pinunta natin dito, Alexa. Hindi kita isinama dito para lang sumama at makipaglandian sa kung sino-sino lang. Ethan? Hindi makapaniwalang tiningnan niya ito. Naiintindihan niyang galit ito, pero sobra naman yata ang lumalabas sa bibig nito. Hindi ako nakikipaglandian. Really ha? So, bakit suot mong jacket niya? May nangyari ba sa inyo? Anong ginawa ninyo? Hindi na nito natapos pa ang sasabihin dahil malakas niya nang pinatama ang palad sa kaliwang pisngi nito. Gumawa pa iyon ng malakas na ingay. Hindi niya maintindihan ng binata. Kung umakto ito, ay dinaig pa ang nobyo na nagsiselos. Kapwa sila natigilan, pero saglit lang dahil kita niya ang pagngisi ng binata at ang mas lalong pagdilim ng mukha nito. Akma niyang ibubuka ang bibig. Gusto niyang ipagtanggol ang sarili. Hindi niya hahayaang basta na lang siya nito huhusgahan. Pero hindi pa man siya nakakaimik, ay mabilis na nitong tinawid ang pagitan nila. Hinapit siya nito sa bewang at walang pasabing siniil siya na mapagparusang halik. Nagulat man sa ginawa nito, ay pilit niya pa rin itong itinulak palayo. Pero dahil likas na mas malakas ito, kaya wala na ring nagawa ang panlalaban niya. Hanggang sa mapagod na lang siya at sumuko sa panlalaban, namalayan niya na lang na nakayakap na siya sa batok nito upang hindi siya matumba. Oo nga at naiinis siya dahil matapos siya nitong paratangan ng kung ano-ano, ay basta na lamang siya hahalikan. Pero aaminin din niyang, paunti-unti ay nagugustuhan na rin niya ang halik nito, na ngayon ay nagiging marahan at mapaghanap na. Mahina pa siyang napaungol nang maramdaman ang paghagod ng kamay nito sa kanyang katawan. Nakaramdam siya ng kakaibang init, kaya kahit todo protesta siya, ay tila naman may sariling isip ang kanyang katawan na mas lalong dumidikit kay Ethan. Hindi na niya napigilan ang pagkawala ng mahinang ungol nang dumampi ang kamay nito sa ibabaw ng dibdib niya. Si Ethan na kanina pa nagiinit ay tila lalong sinilaban nang marinig ang ungol ng dalaga. Wala na rin siyang nararamdamang pagtutol mula sa dalaga. Kung hindi pa siguro tumunog ang kanyang cellphone, ay baka kung saan na napunta ang kanilang ginagawa. Tila naman ginising sa masarap na panaginip si Alexa nang marinig ang magkakasunod na tunog ng cellphone. Para siyang binuhusan ng tubig nang ma-realize kung ano ang muntikan na nilang gawin. Kaya mabilis at malakas na itinulak niya ang binata bago nagtatakbo papasok ng CR. Sa nangyari sa kanila ng binatang amo, ay hindi na niya alam kung paano pa ito pakikiharapan. Pero ganun pa man, ay may bahagi ng isip niya ang natutuwa sa nangyari. Umastang nagsiselo si Ethan at pagkatapos ay hinalikan siya. Kung ganun, ay hindi imposibleng may gusto ito sa kanya. Sa isiping iyon, ay nawala lahat ng hiya na kanyang nararamdaman at napalitan ng kilig. Sa huling araw nila sa Baguio, ay mas lalo lamang na naging busy si Ethan. Si Alexa naman sa kabilang banda ay hindi nagrereklamo kahit panay ang utos ng binata. Wala rin siyang nararamdamang pagkailang sa binata kahit na matapos ang halik na namagitan sa kanila. Naisip niya lang na bakit siya maiilang kung pwede naman iyong maulit. And yes, minsan ay nahihiling pa rin niya na sana ay maulit ang halik na iyon. Na bagamat mapagparusa ay tunay namang kay sarap. Hindi iyon ang unang halik niya, pero sinisigurado naman niyang iyon na ang huli. Dahil buo na ang pasya niya, she's going to seduce the cold CEO. She's going to seduce her boss. At sisiguraduhin niyang maaakit niya ito at mananalo siya sa laro. Handa siyang patunayan sa lahat na hindi naman talaga totoong bato ang puso ni Ethan. Marunong pa rin itong magmahal at makaramdam. At na-realize niya iyon noong gabing pagalitan siya nito. Kita niya sa mga mata nito ang pag-aalala at selos. Nakumpirma pa niyang totoo iyon ang halikan siya nito. Kaya wala na makakapigil pa sa kanya. Gagawin niya ang lahat, maakit lang si Ethan. Binigyan si Alexa ng 2 araw na day off ni Ethan matapos ang kanilang business trip. Kinuha niya ang pagkakataon na iyon para makapunta sa salon at malls.
namili siya ng ilang damit at pabango. Sa loob ng 2 araw ay wala siyang ginawa kundi ang magpahinga at i-relax ang sarili. Gusto niya sa kanyang pagbabalik sa trabaho ay fresh siyang tingnan at may lakas ng loob para gawin ang pinaplano. Nang matapos ang 2 araw na pahinga, ay maagang nagayak si Alexa. Nagtagal pa siya ng ilang minuto sa harap ng salamin. Sinigurado niyang kapansin-pansin ang ayos niya ng araw na iyon. Halos iligo niya na rin ang pabango sa katawan. Papasok siya ng maaga dahil gusto niyang unahan sa opisina si Ethan. Sa lobby pa lang ng kumpanya ay agaw pansin na si Alexa. Humahalimuyak ang amoy, fresh looking at mapula ang labi. Hindi niya tuloy maiwasang mailang pero pilit pa rin niyang nilakasan ang loob. Dapat ay masanay na siya at hindi na maiilang pa kung gusto niya talagang maakit ang binata. Dahil maagang pumasok, kaya tagumpay siyang maunang dumating sa opisina. Nilinis kaagad niya ang kanyang table, pati na din ang table ng binata. At nang malaman na parating na ang binata, ay bahagya niyang inalis ang 2 botones ng uniform, dahilan para makita ang maputi at makinis niyang cleavage. Nang bumukas ang pinto, ay nakahanda na agad ang matamis niyang ngiti. "Good morning, sir." Malambing na bating niya nang pumasok ang binata na halatang nagulat na makita siya. Good morning. You're early?" Wika nito. Pansin niya ang pasimple nitong paghagod ng tingin sa kabuuan niya, kaya mas lalo siyang tumuwid sa pagkakatayo. "Yes, sir. Satisfied sa 2 araw na pahinga." "Glad to hear that." Marahan itong tumango pagkuway nagtungo sa table. Lihim siyang napangiti na makita ang pag-alo ng lalamunan nito at pasimpleng paghawak sa necktie na tila ay niluwagan iyon. "Coffee, sir?" Aniya, nasa boses pa rin ang lambing. "Yes, please." Nang marinig iyon ay kaagad siyang nagtungo sa coffee maker. Pagkatapos magtimpla ng kape, ay kaagad din niya iyong ipinatong sa table nito. "Thanks." Wika nito na hindi man lang siya tinatapunan ng tingin. Muli naman siyang napangiti. Kita niyang tila naiilang pa ang binata. Pero ramdam naman niya ang panaka-naka nitong pagsulyap sa kanya na hinahayaan niya lang naman. Nang sumapit ang lunchtime, ay muling nilapitan ni Alexa si Ethan, bit-bit ang lunchbox. Sinadya niyang magbaon ng pagkain at damihan iyon para ayain itong sabayan siyang kumain. "Lunchtime, sir. Nagbaon ako ng marami. Kain na po tayo. Niluto ko ito lahat kaya siguradong masarap." Ang binatang busy sa ginagawa ay natigilan nang lumapit siya sa table nito at marinig ang kanyang sinabi. Matagal itong sumagot na tila ay nagdadalawang isip pa, kaya mas ginandahan niya ang ngiti. "Sige na, sir. Sayang naman po ito kung hindi ko mauubos. Mahal pa naman ang bilihin ngayon." Ngumuso pa siya at pinalungkot ang boses. Sa huli ay walang nagawa si Ethan kundi ang mapahinga ng malalim at tanggapin ang alok niya. "Okay, sige. Gutom na rin naman ako." "Yes. Promise, sir. Pag natikman mo ang luto ko, makakalimutan mo ang pangalan mo." "Sure yan, ha?" Natatawang naiiling na tumayo ito at tinulungan siyang mag-prepare ng pagkain sa mini table. Nang oras ngang yon ay tagumpay si Alexa na makasabay kumain at makakwentuhan ang binata. Hindi nga niya malaman kung sa pagkain ba o sa saya siya nabusog. Nang matapos silang kumain, ay siya na rin ang nagpresentang maghugas ng mga ginamit nila, habang si Ethan naman ay bumalik na sa kanyang table. Pero hindi para magtrabaho, kundi para isipin ang dalaga. Hindi man kasi niya aminin, pero ramdam at alam niya na napapalapit na siya sa dalaga. Pilit man niyang pigilin ang sarili, ay alam niyang huli na siya. Tuluyan nang napapalapit ang loob niya kay Alexa. Hindi mabura-bura ang ngiti ni Alexa ng gabing iyon habang nakahiga sa kama. Hawak niya ang cellphone at hinihintay ang reply ni Ethan. Kanina lang ay inihatid siya nito sa kanyang tinutuluyan. Hindi na nga siya tumanggi dahil iyon naman ang gusto niya, ang mapalapit dito. Pagka-uwi niya, ilang minuto lang ang lumipas ay nakatanggap agad siya ng text mula dito na nagsasabing nakauwi na ito. Aaminin niyang kinilig siya nang mabasa iyon dahil pakiramdam niya ay parang
Nobyo niya ito na nag-a-update sa kanya. "Sleep now, Alexa. Maaga pang trabaho mo bukas." Iyon ang sumunod na reply nito. Kaagad naman siyang nagtipa. "Maya na, gusto pa kitang kausap." Pagka-send ay hindi niya napigilan ang mapasigaw. Tinakpan niya pa ng unan ang muka bago nagpapadyak. Hindi niya alam kung saan siya kumuha ng lakas ng loob para iyon ang i-reply dito. Pero bahala na. "Fine, hindi pa rin naman ako inaantok. Puntahan kita dyan. Wanna drinks?" Sa nabasang reply nito ay tuluyan na siyang nalaglag sa kama. Pero hindi niya inindang sakit at kaagad itong nireplyan. Nagpatuloy ang pakikipaglaro ni Alexa ng apoy sa kanyang amo. Napapadalas na ang paglabas nila at napapansin na rin niya ang pagkakalapit nila sa isa't isa. Tulad nila ngayong umaga, sinundo siya ng binata para sabay nang pumasok sa trabaho. Gusto man niyang tumanggi dahil baka may makakita sa kanila, pero mapilit ito, kaya sa huli ay napapayag na rin. "Baka may makakita sa atin, ma-issue pa tayo, Ethan." Aniya pagkapasok sa kotse nito. Pinilit niyang ignorahin ang gwapong aura nito at ang mabangong amoy. Kinilig na naman tuloy siya. "Kung ganon ay hindi ka nahihiyang kasama ako?" "So what? Isipin nila ang gusto nilang isipin." Tila baliwala lang talaga dito kung mapag-uusapan sila. Kinilig na naman tuloy siya. "Kung ganon ay hindi ka nahihiyang kasama ako?" Kunot noong nilingon siya nito. "And why should I?" "Dahil sekretary mo lang ako." "So what? Ang makasama ka ang isa sa mga bagay na nagpapasaya sa akin, Alexa." Seryosong tugon ito na ikinatahimik niya. Hindi niya alam kung ano bang dapat na isagot sa sinabi nito. At isa pa, masyado nang nilalamon ng kasiyahan ng puso niya, kaya hindi na siya makapag-isip pa ng ayos. "And Alexa." Hinawakan ito ang isa niyang kamay bago siya matamang tiningnan. "I want to thank you. Dahil sa iyo, hindi ko akalaing pwede pa pala akong sumaya ng ganito. Kaya ko palang buuin ang araw ko nang hindi ibinubunton sa ibang tao ang galit ko." Pakiramdam ni Alexa ay tuluyan na niyang nalunok ang sariling dila. Lalo nang nagulo ang isipan niya. Alam niyang seryoso ang binata sa sinasabi. Nakikita niya yun sa mga mata nitong nakatingin sa kanya. Pero ang kaninang kilig at saya ay napalitan ng lungkot at pagkadismaya. Disappointed siya sa sarili dahil alam niyang hindi niya deserve ang sinasabi nito. Dahil alam naman niyang nilalaro niya lang ang binata. Gusto niya lang patunayan na hindi naman talaga bato ang puso nito. At napatunayan na niya nga iyon. Sa araw-araw na palagi silang magkasama, na halos hindi na mapaghiwalay. Pero hindi niya magawang matuwa. Dahil paano ba? Kung napatunayan na rin niyang nahuhulog na ang kanyang loob dito. Hinamig niya ang sarili at pilit na inalis ang mga tumatakbo sa isipan. Pagkuway, maliit siyang ngumiti at ang kamay naman ni Ethan ang hinawakan. "Hindi dapat akong pinapasalamatan mo, Ethan, kundi ang sarili mo. Dahil kagustuhan mo yan, ang magbago." Umiling ito, tila ayaw magpatalo. "At nagbago ako dahil sa iyo, Alexa, kaya ikaw pa rin ang dapat kong pasalamatan." Naitikom niya ang bibig. Wala na siyang alam na sasabihin pa. Sinalubong niya na lang ang mga tingin nito. Ang mga mata nitong tila nangungusap sa kanya. May ilang segundo rin silang nakatitig lang sa isa't isa nang paunti-unti ay lumapit sa kanya ang binata. Mariin naman siyang napalunok. Alam niya ang balak nitong gawin. Pero bakit wala siyang ginagawa? Tumigil lang ito ng kaunti na lang ay magdidikit na ang ilong nila. Bumaba ang tingin nito sa kanyang labi. At pagkatapos ay muling lumipat sa kanyang mga mata. Kita niya mula roon ang pagnanais at paghingi ng permiso na mahalikan siya. Nang wala itong makuhang pagtutol mula sa kanya, ay muling lumapit ang mukha nito sa kanya. At segundo lang ang lumipas, ay naramdaman niya na ang labi nito sa ibabaw ng kanyang labi. Kaagad siyang napapikit nang maramdaman ang init ng halik nito. Ang malambot nitong labi ay nagdudulot sa kanya ng sobrang panghihina. Kaya kahit kinakabahan at hindi alam kung ano bang nangyayari sa sarili, ay ikinawit na lamang niya ang mga kamay sa batok nito.
Naging dahilan iyon para lalong lumalim ang ginagawa nitong paghalik. Hindi pa ito nakontento dahil naramdaman na lang niya na isinandal siya nito sa likod ng pinto at idinikit ang katawan sa kanya. Mahinang ungol ang lumabas sa bibig niya nang marahan nitong sipsipin ang kanyang dila. Dahil tuluyan ng binabaliw ng masarap nitong halik, ay namalayan na lang niya ang sariling tumutugon sa mapangahas at mapaghanap nitong halik. Kapwa sila hiningal nang maghiwalay ang kanilang mga labi. "You're making me crazy, Alexa." Pabulong na wika ni Ethan habang magkadikit ang kanilang mga noo. Speechless na tiningnan niya lang ang binata. Hindi niya magawang ibuka ang bibig dahil pakiramdam niya anytime ay bubuhos na ang kanyang mga luha. Isang bagay pa kasi ang napatunayan niya ngayong araw. At iyon ay ang tuluyan na rin itong naangkin ng kanyang puso. Wala pa rin sa sarili si Alexa na magtungo sa cafeteria. Break time niya at ang binata ay kanina pa nagpaalam sa kanyang may pupuntahan lang. Pero hanggang sa mga oras na yon ay hindi pa rin bumabalik. Kaya nagpasya na siyang wag na itong hintayin pa. Siguro naman ay naglunch na din ito. Sa cafeteria ay nakita niya si Eliza na mag-isang kumakain sa table nito. Iiwasan pa sana niya ito dahil isa ito sa mga nakakakita sa kanila ni Ethan na magkahawak ang kamay nang pumasok sila sa lobby. Hindi pa siya handang sagutin ang mga tanong nito, pero dahil nakita na siya nito at kinawayan siya, kaya wala na ring nagawa na nilapitan niya ito. "Bruha ka? Maupo ka nga. Huwag kang mag-alala. Hahayaan muna kitang kumain na maging maayos naman ang mga isasagot mo sa akin." Eksaheradang wika nito pagkaupo pa lang niya. Tipid ng ngiti lang ang itinugon niya bago inilabas ang mga dalang pagkain. Pero dahil naiilang siya sa mga tingin ng empleyadang kasama nila roon, ay halos hirap siyang lunukin ang kinakain. Napansin naman iyon ni Eliza at inaya siyang sa labas na lang ng kumpanya nila ipagpatuloy ang pagkain. "Salamat, Ali. Naiilang na talaga ako sa mga tao doon." Kahit nahihiya ay nagawa ng tingnan ng kaibigan. Sa coffee shop, may kalayuan sa gusaling pinagtatrabahuhan nila, siya nito dinala. "Bruha ka kasi. Nanggugulat kayo ni Sir Ethan. Bakit kasi magkahawak kamay kayo kanina? At hindi lang yun ilang beses na namin napapansin na hindi ka na sa amin sumasabay sa lunch. Tapos malalaman namin na doon ka pala sa opisina ni Sir kumakain at magkasabay pa kayong dalawa. Sabihin mo nga sa akin, kayo na ba?" Matagal siya bago nakasagot dahil ano bang isasagot niya? Hindi pa naman talaga sila ng binata. Pero ilang beses na silang naghalikan nito. Ano yon? Halika na walang label? "Huwag mong sabihing hindi pa kayo. Masasabunutan talaga kitang bruha ka. Sobre yung closeness niyo ni Sir Ethan, no? Marami na rin nakakapansin na nag-iba na yung aura niya. From masungit to palagi nang nakangiti at hindi na palaging galit. Real quick." Kung hindi lang naguguluhan ang puso niya, ay baka kanina pa siya nakahagalpak ng tawa. Masyadong malakas ang boses ng kaibigan niya. Tipong naaagaw na nila ang atensyon ng ibang customer, pero tila wala lang dito. "Yung boses mo, hinaan mo nga." Suway niya dito para inirapan lang siya nito. "Sagutin mo na lang ang tanong ko." "Fine, hindi kami, walang kami. Okay ka na?" "Aray naman!" Napangiwi siya nang hilahin ito ang kanyang buhok. "Bruha ka? Walang kayo pero magka-holding hands? Duda ko nga naghahalikan na kayo nun eh." "Bunganga mo hoy!" Pinandilatan niya ito ng mga mata, kasabay ng pamumula ng kanyang pisngi. "Kung ayaw mo makaagaw ng atensyon, magkwento ka. Dali!" Matalim niya itong tinitigan. Kung hindi niya lang talaga ito kaibigan ay, nung kang magkwento siya dito. "Fine." Huminga siya ng malalim bago nagsimulang magkwento. Isinalaysay niya lahat maging ang plano niyang pangaakit kay Ethan hanggang sa kanyang nararamdaman ngayon. "In love ka nga, hindi ka naman magpapahalik doon kung wala kang nararamdaman eh. Pero ang tanong, parehas ba kayo ng nararamdaman?" Tanong nito pagkatapos niyang magkwento. Hindi kaagad siya nakasagot dahil hindi rin naman talaga niya alam ang nararamdaman ng binata. "Anong plano mo ngayon?" Muli ay tanong nito. "Hindi ko alam, pero ititigil ko ng pangaakit sa kanya. Ngayong napatunayan ko nang hindi naman talaga siya ganun katigas.
May weak side din siya na pilit niya lang tinatakpan ng galit. Paano ang nararamdaman mo? Hindi ko naman mapipigilan tong puso ko, Ali. Malay mo naman, ma-inlove din siya sa akin. Ikaw na rin ang nagsabi na nagbago na siya from masungit to naging palangiti. Malay mo naman. Aniya na pilit din kinukumbinsi ang sarili na baka may nararamdaman na rin ang binata sa kanya. Pero mahirap kalaban ng unang pag-ibig, Alexa. Bakas ang pag-aalala sa mukha nito. Sumeryoso na rin at humina ang boses nito. Nagtatanong naman niya itong tiningnan. Anong ibig mong sabihin? Sorry, Alexa, pero kanina ko lang din kasi nalaman sa ka-office mate ko. Ito pa lang si Sir Ethan, munti ka nang ikasal sa dating girlfriend niya. Hindi lang natuloy dahil iniwan siya mismo sa altar sa araw ng kanilang kasal. Saklap nun, be. Lalo na at nalaman ko rin na yun lang palang naging girlfriend niya. Kaya pala nagkaganon ng ugali nun. Biglang naging masungit at palaging galit. Kung sa bagay, hindi ko rin naman siya masisisi. Ikaw ba naman, iwanan ang pinakamamahal mo sa araw pa mismo ng kasal mo? Siguradong nakakabaliw yun. Namanhid yata ang buong katawan ni Alexa sa narinig mula sa kaibigan. At ang tanging nararamdaman niya lang ay biglang kirot sa kanyang dibdib. Hindi ko alam, may ganyan palang pangyayari. Para siyang nauupos na kandila na sumandal sa kinauupuan. Kaya pala, ngayon, nasagot na ang mga katanungan niya. Kaya pala parang laging galit sa mundo ang binata ay may masakit na dahilan naman pala. Pero teka, bakit ba nasasaktan siya? Ano naman ngayon kung hindi iyon nabanggit sa kanya ni Ethan? Wala siyang karapatang magalit at magselos. Ngayong alam mo na, Alexa, tatanungin uli kita. Itutuloy mo pa ba yung nararamdaman mo sa kanya? Hindi sa gusto kitang saktan, pero what if ginagamit ka lang niya? Paano kung rebound ka lang niya at hinihintay lang talaga niyang bumalik uli yung ex-fiancé niya? Paano ka? Hindi maitago ang sakit na tiningnan niya ang kaharap. What if mahal niya na rin ako? Naguguluhan lang siya. Tanong niya pabalik. Oo nga at masakit ang kanya mga narinig na katotohanan, pero hindi na siya bata. Dapat maging positive lang siya at panghawakan niya ang ipinapakita at ipinaparamdam sa kanya ng binata. San ka pupunta? Tanong ni Eliza nang iligpit niya ang mga gamit at tumayo. Kakausapin ko si Ethan. Wala kami sa teleserye na maniniwala lamang sa mga sinasabi ng mga tao. Nasa totoong buhay kami, Eliza. Kakausapin ko siya at lilinawin ko kung ano ba talagang nararamdaman niya. Bumadha ang pag-aalala sa mga mata ng kaibigan, pero saglit lang dahil nginitian din siya nito. Sige, Alexa, sana ay magkausap kayo ng ayos. Bagay pa naman kayo. Nginitian niya na lang din ito at pagkatapos ay malalaki ang hakbang na tinungo ang pabalik ng kumpanya. Samantalang, masinsinang kinausap si Ethan ng matalik niyang kaibigan na si Atlas. Talagang pinuntahan siya nito na mabalitaan nito ang tungkol sa kanya at sa sekretary niya. Mahal mo na ba talaga? Sigurado ka na ba talaga o inaaliw mo lang ang sarili mo para makalimutan mo na si Eunice? Si Eunice ang ex-fiancé niya na iniwan siya sa araw mismo ng kanilang kasal. Ang babae din ang dahilan kaya nagkaroon ng galit ang kanyang puso sa mga babae. Sinalubong niya ang tingin ni Atlas bago ito sinagot. Iba to, Atlas. Mahal ko na nga. Sigurado na rin ako. Lalo na ngayong narinig ko ang pangalan ni Eunice. Kung noon ay nasasaktan pa rin ako kapag naririnig ang pangalan niya, ngayon ay wala na akong nararamdaman. Hindi ko na nga maalala ang mukha niya dahil si Alexa na lang palagi ang nasa isip ko. Men, mababaliw yata ako kapag hindi pa ako nakapagtapat kay Alexa. Pero paano? Maniniwala ba siya? Tumayo siya at nagpalakad-lakad. Ang kaibigan niya naman ay nakaupo at mataman lamang na nakikinig sa kanya. Diligawan mo. Iparamdam mong totoo lahat ng nararamdaman mo sa kanya. Matanda na tayo, bro. Wala na dapat sa atin na matorpe. Time is running. Habulin mo na habang hindi pa huli ang lahat. Yun nga ang ikinatatakot ko, na baka mahuli ako. Hindi ko pa rin alam kung paano siya pakikiharapan ngayon sa laki ng kasalanan ko sa kanya. Bahagyang kumunot ang noo ni Atlas. What do you mean, bro? Saglit na natigilan si Ethan at tila ay pinag-iisipan pa kung dapat pa ba niyang sabihin sa kaibigan ng totoo. Pero kalaunan ay napilitan na rin siyang sabihin dito.
nagbabaka sakaling mababawasan ang guilt sa dibdib niya. Malalim siyang huminga bago ibinuka ang bibig. Tama ka nang sinabi kanina pare. Ginamit ko lang talaga si Alexa. I was just using her for distraction. Naisip ko lang kasi, bakit hindi? I know she likes me, so bakit ko pipigilan ang sarili ko na makipaglapit sa kanya? Magandang opportunity din yon para tuluyan ko nang makalimutan si Eunice. Hindi na niya nagawang tapusin ang sasabihin nang makarinig sila ng ingay na nahulog na bagay. At nang lingunin nila iyon, ay kapwa sila nagulat nang makita si Alexa. Nakatayo sa pinto. Bakas ang sakit sa mga mata nito. Alexa? Tama sila. You're just using me. Pero okay lang. Parehas lang naman tayo. Inaakit lang din naman talaga kita. Dahil gusto kong patunayan sa kanila na hindi naman talaga ganun katigas ang puso mo. Tila tinurog ang puso ni Ethan. Hindi dahil sa narinig, kundi dahil umiiyak ngayon at kitang-kita niya ngayon kung paano mawasak ang babaeng natutunan na niyang mahalin. At dahil iyon sa kanya, nasasaktan ito dahil sa kanya. Mariin itong pinunasan ang pisngi, pero useless lang din dahil hindi maawat ang pagtulo ng mga luha nito. Ganun pa man, ay nagawa pa ring tumingin ni Alexa sa kanyang mga mata. Pero alam mo ba kung bakit ako nasasaktan at umiiyak ngayon? Dahil natalo ako. Dahil kahit napatunayan ko ngang hindi ganun katigas ang puso mo, napatunayan ko rin naman na nahulog na ako sa'yo. Nahawak mo na rin ang puso ko. Natutunan na kitang mahalin. At yun ang masakit. Yun lamang at tinalikuran na siya ng dalaga. Patakbo itong lumabas ng kanyang opisina. Naiwan naman sila ni Atlas na hindi malaman kung anong gagawin. Ang gago mo pare, ayusin mo yan. Ani Atlas bago tumayo. Tinapik muna siya nito sa balikat bago siya iniwan. Nang mapag-isa si Ethan, ay tuluyan niya nang pinakawalan ang luhang kanina pa sumisilip sa kanyang mga mata. Sapo ang dibdib na naupo siya. Akala niya ay wala nang sasakit pa sa pag-iwan sa kanya ni Eunice. Meron pa pala. Mas masakit pala itong nararamdaman niya ngayon. Mas masakit dahil mas minahal niya si Alexa at siya rin ang dahilan ng pagkadurog nito. Mahigit 1 linggo na ang nakakalipas mula nang marinig ni Alexa kay Ethan na ginagamit lang siya nito. Pero ang sakit ay nakatatak pa rin sa dibdib niya. Kinabukasan nga, pagkatapos ng pangyayaring yon, ay kaagad na siyang nagpasa ng resignation letter sa Gmail na binata. Pagkuway, nilisan ng kanyang apartment. Umuwi din siya ng araw na yon sa kanilang probinsya. Maraming tanong ang magulang at mga kapatid niya sa biglaan niyang pag-uwi. Pero isa lang ang sagot niya. Namimiss niya ang mga ito. Kaya nag-resign na siya sa trabaho at nagpa siyang doon na lamang maghanap ng ibang trabaho. Hindi naman na nag-usisa pa ang mga ito. Natuwa pa nga dahil magkakasama-sama na uli sila. Nang araw ding yon ay pilit niyang inaalis sa isipan ng binata. Ginawa niya ang lahat para libangin ang sarili. Pero may mga gabi pa rin, lalo na kapag nag-iisa siya, na naiisip niya si Ethan at naaalala pa rin niya ang sakit. Mas lalo pa siyang nasasaktan sa isiping. Hindi man lang siya nito hinabol. Hindi man lang ito nagsorry at nagpaliwanag. Mas nasasaktan tuloy siya kapag naiisip niyang hindi naman pala talaga siya nito minahal. Ginamit nga lang talaga siya. Ate, uulan na po yata. Kailangan na po natin umuwi. Kasalukuyan silang nasa burol ng oras na yon at nakatambay. Doon sila nagpapahangin tuwing hapon. Isa rin iyon sa nagpaparelax sa kanya, lalo na at nakikita niya ang tahimik na kabahayan sa ibaba. Mauna na kayo. Susunod ako. Tugon ni Alexa sa bunsong kapatid. Sunod ka ate ha? Oo, promise. Aniya at kinawayan ito. Nang mawala ito sa kanyang paningin, ay sakto namang bumuhos ang ulan. Sa halip na sumilong, ay mas pinili niyang magpakabasa sa ulan. Hindi dahil gusto niyang maligo, kundi dahil gusto niyang itago ang mga luhang kanina pa pala naglalandas sa kanyang muka. Nag-iisa na naman siya. Kaya naaalala na naman niya ang binata. How I wish you're here. Bulong niya sa hangin bago niya niyakap ang sarili. Alexa? Bahagya siyang kinalabutan nang tila may magsalita sa kanyang likuran. At hindi lang yon, dahil kaboses na kaboses pa iyon ni Ethan. Bahagya tuloy siyang nanginig. Minumulto ba siya? Gusto niya lang naman mag-moment. Alexa, pwede na ba tayo mag-usap?
Nang muli niyang marinig ang boses ng binata, ay bigla siyang nanigas sa kinatatayuan. Dahil alam niya na hindi na lang yun basta guni-guni. Kahit malakas ang kabog ng dibdib, ay pilit niyang kinalma ang sarili at pumihit paharap sa pinanggagalingan ng boses. At sa kanyang pagharap, tumambad sa kanya ang basang-basang binata na matamang nakatingin sa kanya. Nakangiti ito, pero bakas sa muka ang sari-saring emosyon, lungkot, pangungulila at pagmamahal. Ethan, anong ginagawa mo dito? Humakbang ito palapit sa kanya. Hindi niya magawang ialis ang tingin sa mukha nito. Dahil aaminin niya na sobre niya itong namiss. At ngayong muli niya itong nakaharap, ay tila ba nawala lahat ng hinanakit niya dito. Parang sa halip na awayin ito, ay mas gusto niya na lang itong yakapin at halikan. Sa bawat hakbang na ginagawa nito, ay tila tumigil ang lahat sa paligid niya at wala siyang ibang nakikita kundi ito. Wala rin siyang ibang naririnig kundi ang malakas na tibok ng kanyang puso. Matagal na kitang sinundan dito sa probinsya ninyo. Kung gaano ka katagal na umuwi dito, ganun na rin katagal na minamasdan kita mula sa malayo. Hindi lang ako nagpapakita dahil gusto ko munang bigyan ka ng oras para makapag-isip at kumalma. Tumigil ito ng ilang distansya na lang ang layo mula sa kanya. Ang ulan ay patuloy pa rin sa pagbuhos, pero tila wala na silang pake kahit basang-basa at nilalamig na sila. Kung alam mo lang kung paano ko pinigilan ang sarili ko na lapitan at kausapin ka. Miss na kita, Alexa. At sana ngayon, hayaan mo na ako makapagpaliwanag. Punong-puno ng pagsusumamo ang mga mata nito. At sino ba siya para hindi ito pakinggan? Uulitin niya, mahal niya ito at naniniwala siya sa sinseridad na nakikita niya sa mga mata nito. Yung narinig mo noon sa usapan namin ni Atlas, totoo yon. Totoong nung una ay ginamit lamang kita bilang distraction. Wala gago ako at aaminin kong desperado na akong makalimutan si Eunice. Pero Alexa, maniwala ka. Habang tumatagal na kasama kita, habang mas lumalalim ang samahan natin, hindi ko namamalayan na nahuhulog na rin pala ako sa'yo. Sinubukan kong iwasan ka, Alexa, pero wala mahirap kalaban ng puso. Kaya sana mapatawad mo ko. Patawarin mo ko kung natakot akong magtapat agad sa'yo. Patawarin mo ko kung ginamit kita. Patawad dahil napakagago ko. Hindi mapaniwalaan ni Alexa ang lahat ng mga naririnig at nakikita. Ang isang Ethan Villanueva, gwapo, masungit, tinaguriang walang puso at isang mabagsik na CEO ay nasa harapan niya. Umiiyak, humihingi ng tawad at nagtatapat ng pag-ibig. Totoo ba ang lahat ng ito? Gusto niya na lang isipin na imahinasyon niya lang ito dahil sa sobrang pagkamis niya sa binata. Pero paano niya iyon iisipin? Ramdam niya ang patak ng ulan, pati na rin ang tibok ng puso niya na nagpapatunay na hindi siya basta nag-i-imagine lang. Totoo ang lahat na nagaganap ngayon. Ethan? Sa wakas ay nagawa niya na ring ibuka ang bibig. Pero kaagad niya rin iyong naitikom nang hawakan nito ang mga kamay niya at marahan iyong halikan. Mahal kita, Alexa Ramirez, at gagawin ko ang lahat. Maiparamdam ko lang sa iyo na totoo lahat ang sinasabi ko. Hindi ko man maipapangako, pero sinisigurado kong gagawin ko ang lahat, makabawi lang sa iyo. Mahal na mahal kita, Alexa. Sa narinig ay muling naglandasan ang mga luha sa kanyang muka. Ano bang sinasabi mo, Ethan? Pinapaasa mo na naman ako Shh! Hindi na. Wala nang pagpapaasa. Wala nang panggagamit. This time, totoo ng lahat. Napasigok siya at lalong umiyak, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa saya. Kung ganun ay halikan mo na ako, dahil mahal din kita at matagal na kitang napatawad. Hindi ka pa nagsasorry, napatawad na kita. So please, halikan mo na ako, Ethan. Gusto kong mapatunayan na totoo lahat ng to. Hindi na niya naituloy pa ang sasabihin dahil hinapit na siya ni Ethan sa bewang at siniil ng halik. Sa halip naman na itulak, ay buong puso niyang tinanggap at tinugon ang halik nito. Halik na puno ng pagmamahal at halik na nagpapatunay na totoo lahat na nangyayari sa mga oras na yon. Totoong umiyak, humingi ng tawad at nagtapat ng pag-ibig sa kanya ang dating masungit at walang puso ang CEO. Mahal na mahal kita, Alexa. Thank you for coming into my life.
Wika nito matapos ang makapugtong halikan sa ilalim ng ulan. Mas mahal kita, Ethan Villanueva. Ngayon at sa susunod pang mga araw, pangakong hindi na ako lalayo. At muli ay naglapat ang kanilang mga labi. Walang pagsidlan ang sayang nararamdaman ni Alexa. Pakiramdam niya ay inihihela siya sa ere. Ganun pala ang feeling na mahalin ka rin ng lalaking mahal mo. Walang katumbas na saya. Kaya nga sa araw na yon ay ipinapangako niya sa sarili na masuunahin niya itong unawain at pakinggan. Makalipas lamang 1 taon ay pinakasalan na ni Ethan si Alexa. Mayroon mang hindi makapaniwala sa biglain nilang pagpapakasal, ay marami naman ang natuwa at nagsasabing bagay na bagay talaga sila. Pagkatapos ng kasal ay biniyayaan din sila ng kambal na anak. Mga anak na lalong nagpatibay sa kanilang pagmamahalan. At sino nga bang mag-aakala na siya, si Alexa Ramirez, na dati lamang sekretary ng walang pusong CEO, ngayon ay masaya nang minamahal ni Ethan. Totoo ngang wala na siyang mahihiling pa, kundi ang sana lahat ng mga taong minsan nang nasawi ay makahanap na rin ng totoong pag-ibig. Dahil naniniwala siya, lahat ng tao ay deserve ng second chance.